Hello, magandang morning once again mga kaibigan dito po sa ating social media. And once again, Sunday and it is our Lord's Day mga kaibigan po natin yan, no? And nawa po, patuloy tayong iningatan ng Panginoon. Kayo po ay nasa mabuting kalagayan habang tayo po ngayon sa oras na ito ay muling magkakadaupang palad sa mga bagay na kung saan ay merong ipinapagawa ang Panginoon sa atin, no? Kumusta po kayong lahat? At nawa po ay gaya ng dati, ang pagpapala at pag-ibig ng Panginoon ay patuloy dumadaloy po sa ating lahat, no? At ngayon po umagang ito ay nais ko po kayong muling dalhin dito po sa The Lord's Business. Isa na naman pong napakagandang topic na ating pong pag-uusapan na kung saan ay The Bread of Life ang kanya pong title. So ito po isang napakagandang kapahayagan ng Panginoon sa umagang ito mga kaibigan. At ayaw ko pong sarilinin at gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang nais iparating ng Panginoon sa bawat isa po sa atin patungkol sa pag-uusapan nating topic ngayon at sa kanyang mensahe na ibibigay ng Diyos o ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin sa araw na ito. At hindi lang sa araw ng linggo natin nararamdaman ang paggalaw at pagkilos ng Panginoon, kundi sa bawat araw ng ating buhay. So ngayon po, after a week of work, at pagkatapos nito, syempre ay meron tayong inilalaang panahon para sa ating pong manlilikha na kung saan ito nga ang nais niya sa araw na ito ay dalhin ko po kayo sa kanyang mensahe sa umaga pong ito. So muli po, good morning and welcome. At andito naman po tayo, ang inyong abang lingkod, Brother Joey po, para sa kanyang The Lord's Business, di po ba? Yan, kung ang iba ay may mga business na kanilang ipinopromote, ating pong pinopromote ay ang business ng Panginoon. Yan. So, anyway, dun po sa lahat ng may mga negosyo dyan at mga business, nawa po, kalakip dito ang kagustuhan at kalooban din ng Panginoon sa buhay po ninyo na kayo rin po ay kanyang mapagpala according to His will, no? At sa kanyang kalooban na inyo pong tinatangkilik at mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kabuhayan, nawa po, kalooban at kalakip dito rin po ang kanyang kalooban. Okay, so magandang umaga po sa inyo muli. Tayo na po ay tutuloy-tuloy na sa ating pag-aaralan at pag-uusapan para sa umaga pong ito na kung saan ang ating pong pamagat ay The Bread of Life. Okay, so what did Jesus mean when He said, I am the bread of life? So, alam nyo, kung titignan natin, no, kahapon, bumabiyahe kami ng aking misis at nakita ko talaga ang bawat tao. No, maraming tao ang makikita po natin talagang gutom. No? Gutom ang mga tao sa ating paligid. So, merong tayong nakita na gutom talaga sa pagkain, no? Pero meron din tayong nakitang gutom talaga sa lahat ng bagay. Talagang merong pagkauhaw, merong pagkagutom na maobserbahan mo sa bawat tao. Kahit ang mayaman, kahit ang mga taong napakaganda ng kasuotan, may magandang trabaho, ay makikita mo talagang may pagkagutom. Ngunit anong gutom ang nais nating i-emphasize dito at nais nating maunawaan? Ito yung gutom na sinasabi ng Panginoon, no? Kaya nga ibinigay niya ang kanyang sarili, no, bilang tinapay, no, at bilang tubig ng buhay. So yan po ating napakagandang pagsasaluhan, no? Kakain tayo ng masustansyang pagkain ngayong umagang ito, mga kaibigan. So okay, ang ating pong key verse ay sa John 6:35. And what it says in here, and Jesus Himself talking here and said, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me
shall never thirst. So let's pause for short prayer. Dear Lord in heaven, once again, we come to the throne of your grace this morning as we praise and glorify and thank you, Lord, for the life that you have bestowed upon people and upon us, Lord. May this morning, once again, we invited you to speak to us boldly, Lord, that whatever your message is, may we understand and may we fulfill what was commanded to us, Lord. Salamat po, dakilang Diyos amang banal, na muli sa umagang ito, you have given us the time and opportunity to share the best meal of the day. May you bless these words, may you bless your words, and may you touch every people's lives, and may you open their hearts and spiritual minds as well. Thank you. We praise and glorify your name in Jesus' name. Amen. So yan po mga kaibigan, no? Itong napakagandang verse na binigay ng Panginoon sa atin, I am the bread of life, no? Alam nyo, pag sinabing bread, no, iba't ibang klase ng tinapay dito sa ating pampisikal na pagkain na gusto nating kainin. Marami tayong gustong uri ng tinapay, no? Pero dito, sinabi lang ng Panginoon ay isang bread lang, no? Hindi niya sinabing variety of bread. So, minsan tayo, pagka napunta tayo sa bake shop, merong Spanish bread, merong pandesal, merong pandimunggo, no? Pandikoko, at ensaymada, no? Iba't ibang uri ng tinapay na gusto nating matikman. Dahil kung minsan, hindi tayo nasasatisfy dun sa isang tinapay na yon, no? Parang kulang pa. Hindi pa ako nabusog. Gusto ko pa ng iba pang tinapay. So ngayon dito, in the aspect of this Jesus' statement, no? Ang sabi niya dito, I am the bread of life in John 6:35. So doon po sa salitang I am ng Panginoong Yesus. Ito ay isa sa mga 7 declaration about himself, yung I am. In all 7, he combines I am with tremendous metaphor which expresses his saying the relationship toward the world. All appear in the book of John. So, when Jesus says, I am the bread of life, no, whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst, no? Kagaya na sinabi natin, yung tinapay nga ay isang basic dietary na kung saan kailangan ng tao, no? Tayo raw po, makakasurvive tayo sa buhay kung meron lang tayong tinapay at tubig, no? Yan yung talagang the metaphor na kung saan ay kahit walang ibang pagkain ay kaya nating mabuhay sa tinapay at tubig lang, no? Bread is considered a staple food, a basic dietary item. A person can survive long time on only bread and water. Okay? Di ba? So bread is such a basic food item that it becomes synonymous for food in general. We even use the phrase breaking bread together, 'di ba? It indicates that naghahati-hati, nagsasalo-salo tayo sa pagsasalo-salo sa isang meal na tinapay lang, kagaya nung nasa Saudi po ako, no. Meron po dong malaking bilog na tinapay, no. Na pag umaga bumibili po ako noon, tapos papuntang office. Yun po, tatawagin ko yung mga kasama namin doon. Marami kami Meron kaming 3 tinapay lang na gano'n. Ang tawag namin doon ay kubos, no? Na kung saan, pupunit ka lang doon. Pupunitin mo, tapos sasawsaw mo doon sa hummus, o kung whatever dip na meron ka doon, sasawsaw mo hanggang pagka naubos mo na yung hawak mo, pipilas ka ulit. So, yun yung tinapay na, kumbaga, it gathers people together doon sa tinapay na yan, no? Kung saan we even use the phrase breaking of bread together, yun sinabi ko, to indicate the sharing of a meal with someone. Bread also plays an integral part of the Jewish Passover meal. Ito yun nga, pareho yun kasi sa Saudi at saka dun sa Arab countries, ito yung tinapay nila, yung malaking bilog na kung tawagin nga natin ay kubos, no? So the Jews were to eat unleavened bread during the Passover feast and then for 7 days following as a celebration of the Exodus from Egypt. So ito yung kanilang main course, main meal
na kung dumarating ang kanilang Passover feast, ito yung kinakain nila na walang lebadura, no? And finally, when the Jews were wandering in the desert for 40 years, God rained down bread from heaven to sustain the nation in Exodus 16:4. Di po ba? Ang Egypt, ang mga Jewish people, nung mga panahon na kung saan nilabas ni Moses ang mga tao from being slavery of Egyptian nung time na Pharaoh na alipin ang mga Israelites. Nilabas ni Moses ang mga ang mga Israelites doon sa pagiging alipin. At nandun sila sa wilderness para patungo sa the promised land. But then as the days goes by, pinapakain sila ng Panginoon. Na kung saan ay nagpaulan ng Panginoon ng tinapay, no? Yung mana, 'di ba? At saka kung ano pa mga binibigay ng Panginoon while they are traveling going to the promised land. So ito, no, ang tinapay ay napakahalaga nung unang panahon. At miski naman ngayon, panahon natin ay hindi mawawala ang mga tinapay sa ating lamesa, no? Ngunit yan lang po ay tinapay na kung saan nagbibigay ng kabusugan sa ating physical na pangangatawan. Bakit? Ano naman ba itong bread na kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus? Na sinasabi niyang, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So ibang tinapay, no? Ibang pagkain ang ibinibigay ng Panginoon dito sa atin, di ba? All of this plays into the scene being described in John 6. When Jesus used the term bread of life, he was trying to get away from the crowds to no avail. No? Lumayo muna ang Panginoon. No? At kasi nga, lagi siyang sinusundan. Lumipat siya sa ibang dako, doon sa Galilee, sa Sea of Galilee, and the crowd still following him. Bakit kaya? Kasi ang tao nung time na yon gutom na gutom at kailangan nilang may makakain. And after some time, Jesus inquires to Philip how they're going to feed the crowd. Kasi nga, nakita niya ang tao talagang they are all starving, no? Kaya ngayon, sumagot si Philip sa kanya. Sabi dito, na ano rin si Philip parang na-rattle din kasi Panginoon, ang dami nila, paano natin papakainin yan? So, tapos, ang sagot ni Philip, we don't have enough money, Lord, to give for them, to feed them, or kahit bigyan pa natin sila ng isang kusing, it will never be enough. Ngayon, so si Andrew brings to Jesus a boy who have small 5 loaves of bread and 2 fishes, no? Without amount, nanalangin ng Panginoon, at ang ginawa niya ay He miraculously fed the throng with lots of food to spare. No? Dahil nga ang Panginoon, no, doon sa sinasabi niyang I am, He was the Lord and God that was spoken in the Old Testament. No? Ito yung I am na sinasabi natin dito, na siya yung Diyos din, nakasakasama na ng tao. Yung nagpapakilala siya na I am the bread of life. So ngayon, nung nangyari ang miraculous na ito, itong miracle na ito na parami ng Panginoon Jesus ang ilang tinapay, no? The small 5 loaves of bread and 2 fishes, ay ang mga tao is multitudes na sumusunod sa kanya. 'Di ba? Kaya nga, ito yung isang bagay na ikagugulat natin. Diba? Kung paano gumagawa ang Panginoon sa buhay din natin. Ako minsan, hindi natin pinahahalagahan. Naghahanap tayo ng mga bagay ng kabusugan sa sanlibutang ito. No? Akala natin ito yung bagay na magbibigay sa atin ng satisfaction in life, dito sa ating katawan, na kapag meron tayo nito, na kapag meron tayo niyan, ay iyon na yun. Kaya nga, gutom na gutom talaga ang mga tao sa mundo. Gutom sa tunay na pagkain inihahain ng Panginoon.
na hindi nila natatagpuan. Kaya patuloy pa rin, hanap ng hanap, discover ng discover, try ng try of so many things na talagang makikita mo they really want something in life, nothing to satisfy them, no? That they never fulfill. Yung walang contentment. Dahil nga, totoo ang sabi ng Panginoon, no? Gutom ang mga tao. Miski magpahanggang ngayon, no? Kahit ang mga mayayaman na narito sa mundong ito, gutom sa tunay na pagkain ini-offer ng Panginoon. No? Akala lang natin their life is fulfilled, no? But then their life is still in a diba? In a situation that they will still long for a better food. Okay? So afterward, Jesus and his disciples crossed back to the other side of Galilee, no? Kasi nga ito nga yung nangyayari. Panay ang sunod sa kanila ng mga tao. So when the crowd sees that Jesus has left, they follow him again. So Jesus takes this moment to teach them a lesson. Okay, nag-pause ang Panginoong Jesus. So, para nangaral na siya ngayon dito. So he accuses the crowd of ignoring the miraculous sign and only following him for the pre-meal. So sabi niya, ang hinahanap nyo lang itong bagay na makakapagpabusog sa inyo Hindi nyo nakita at kinagulat yung ginawa ko. Di ba? Hindi nyo lang na-recognize na merong miracle na naganap. Di ba? But then, hindi pa rin. Hanap pa rin kayo ng hanap. No? Meron pa rin kayong gusto. So, kaya nga, ang sabi ng Panginoon, hindi nyo nakita yung miracle na ginawa ko. Sumusunod lang kayo sa akin para, sa pagkain, pre-meal. Para lang i-bless ko kayo. So, ganyan din ang tao minsan no? Sa buhay natin. No? Masakit man, mga kaibigan, na kung minsan tumatawag lang tayo sa Panginoon kapag meron tayong tunay na hinihingi lang para dun sa mga bagay na ikinauuhaw natin. Hindi talaga yung bagay na kung saan hinahanap natin ang Diyos. No? Tumatawag lang tayo kung minsan, lumalapit tayo, Lord, kailangan ko kasi ito Lord, pakisagot mo naman ito. Lord, sana pumasa naman ako. Diba? Ito lang yung bagay na gusto natin sa Panginoon. Hindi yung totoong siya ang gusto natin, di ba? Sa buhay natin kung minsan. And afterwards, kapag binigay na ng Panginoon, okay, thank you Lord, salamat. No? We treat Lord our God as our servant, as a genie, as a super waiter, na pagka meron tayong gusto, hingi lang tayo, bigay mo sa akin to, bigay mo sa akin to. Kailangan ko to Lord And then what? Who we are. Diba? Kaya nga, parang, kung makikita mo dito, siguro, sabi ng Panginoon, teka muna. Diba? Hinahanap nyo lang yung pagkain binibigay ko sa inyo. Ba't hindi nyo hanapin yung nagbibigay ng pagkain sa inyo? Na totoong sumusunod kayo sa akin because you want to follow me, that there is something that you need better than the food that I gave you. No? Mas higit sa physical na pangangailangan ng inyong katawan. Okay? So, ang sabi dito ng Panginoon sa John 6:27, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him God the Father has set His seal. Okay, tama naman, di ba? Ang dami nating hinahanap sa sanlibutan ito ng mga bagay na kung saan akala natin ito na yung security natin. Na kapag meron tayong magandang negosyo, na pag marami tayong kita, ito na yun. No? Akala natin safe na tayo. Saved na tayo. Nagkakamali tayo mga kaibigan. No? Ang sabi ng Panginoon, dapat mas hanapin ninyo yung pagkain na it endures to eternal life. Diba? Na siyang magbibigay sa inyo ng selyo na pagkatapos nung mamuhay dito sa mundo, no? Mayroon pa kayong isang buhay na haharapin after your life here on earth.
na siya ang nakakapag bigay ng assurance sa atin, ang Panginoong Hesus. No? Yan kasi ang hanap ng tao eh. No? Walang tiwala sa Diyos na totoo. Na hindi nila kailangan ng Diyos, hindi nila kailangan ng Panginoong Hesus for such a thing na kailangan ganito rin ang buhay namin. Kasi ganun yung takbo ng mundo eh. Di ba? Makikita mo dito sa social media eh. I was once asked kahapon, no, someone in here, no, inad ako just because mayroong i-offer sa akin na negosyo or business daw. Hindi masama naman ang negosyo, no? But then, ang akin kasi ay nanggaling na ako dyan. It will not suffice my hunger and thirst. No? Oo, maaari. Magandang meron tayo niyan. Pero kasi, ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na inilalagak mo sa puso mo, ay siya nang nagiging Diyos mo at nagiging idol mo. No, ang totoo naman talagang buhay ang gusto ng Panginoon. Tingnan nyo to. Diba? Ang daming gutom dito. Kung ang gusto ng Panginoon, bigyan ito ng tig-1,000,000, no? Kaya niyang gawin. Pero hindi. Diba? Iba kasi ang nais ng Panginoon na hanapin ng mga tao. Hindi ang mga bagay ng mundo. Diba? Iisipin ninyo, kung gusto ng Panginoon, na kagaya sa panahon natin ngayon, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Andito pa rin ngayon ang Panginoong Hesus na nakatingin sa atin at nais niya tayong katagpuin. Kung nung panahon na yan, na nandyan siya, at nakita niya ang maraming tao gutom, no? Kung ang gustong buhay ng Panginoon sa atin ay maging kagaya ng mga taong ang isip ay magpayaman, di ba? Kung gusto ng Panginoon na maging mayaman ito, kaya niyang gawin yan eh. So, ito 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000. Pero iba ang principle ng Panginoon. Kaya nga may babala siya sa rich eh. Di ba? It is better to a camel to enter into, dun daw sa butas ng karayom, than a rich man to enter heaven. Di ba? Kasi alam na alam ng Panginoon ang magiging puso ng tao. They will never spend time, they will never long for a God kapag ka ikaw ay punong-puno ka ng mga yaman. No? Hindi yan ang principle ng Panginoon eh. Kaya mali yung ibang katuruan na pagpapalain ka ng Panginoon, gawin mo lang ito, gawin mo. Ang totoong gusto ng Panginoon sa atin, no? Mamuhay tayo sa kanyang kalooban na kung saan ganapin, no? Kung ano yung nais niya na ating ganapin. Pangaral ng mabuting balita, if you want to follow me, carry your cross. Diba? Ang sabi niya doon sa mayaman, no? Alam mo, kaya itong mayaman na to, gutom din to eh. Hindi niya nakikita ang tunay na kabusugan. No? Ang sabi sa kanya, sell your possession and give it to the poor and follow me. Dahil gutom pa siya sa yaman, hindi niya ginawa. Tumalikod siya, tiniwan niya ang Panginoon. Hey Lord, I enjoy the world. Why will I follow you and to suffer? Diba? Ngayon, enjoy now, pay later ka. So, enjoy mo ang world. At pagdating ng panahon, no? Hindi siya mangingiming talikuran ka rin niya. Kung ayaw mo sa kanya at ayaw mo siyang sundin, wala, hindi siya mamimilit sa'yo. Diba? Pero pagdating ng time, sabi ng Panginoon, whoever denies me before man, I will deny him before my Father. So, yan yun. Okay? So, tuloy po tayo. So, ito nga, sinabi niya, hindi nyo nakita yung miracle na ginawa ko? You only following me because of a free meal? Okay. So, ang sabi niya, do not labor for the food that perishes, but for the food that endures eternal life. Diba? Yan ang sikapin ninyo. Na yung matagpuan ninyo, yung pagkain na magdadala sa inyo sa pangwalang hanggang buhay, which the Son of Man will give to you. Okay? Na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Anong pagkain yun? Diba?
Nung tinanong siya ng mga nung mga disipulo nung panahong sinabing, Panginoon, hindi po ba kayo nagugutom? Sagot ni Jesus? My food is to do the will of my Father. So ano yun? Diba? Ito yun, yung spiritual activity. Ang pagkain na nais ng Panginoon gawin natin. Yung physical natin, it carries all. Kapag sumunod tayo sa Panginoon, hindi niya tayo gugutumin. Diba? Sabi nga niya, ang ibon nga hindi nga yan nagtatrabaho pinapakain ko di ba? So ibig sabihin lang sa simpleng illustration na yan, kung ang mga hayop o ang ibang mga bagay dito sa kanyang mga nilalang hindi niya pinababayaan, what more ikaw na may kaluluwa, di ba? Higit niya tayong iniingatan at isusustain sa lahat ng ating pangangailangan. Okay? So, for on Him, God the Father has set His seal. In other words, they were so enthralled with the food, they were missing out on the fact that their Messiah had come. Okay, kaharap na nila ang inaantay nilang ang tagapagligtas pero hindi nila nare-recognize. So, the Jews asked Jesus for a sign that He was sent from God. So, humihingi pa sila ng iba pang miracle aside from feeding and walking across the water, di ba? Naglakad ang Panginoon sa tubig. So hindi pa sapat sa kanila na makita nilang ang Panginoon ay may mga ganito ng ginawa. So naghahanap pa rin sila. So hindi pa sila convinced, kumbaga. So they tell Jesus that God gave them manna during the desert wandering. So Jesus responds by telling them that they need to ask for the true bread from heaven that gives life. When they ask Jesus for this bread, Jesus startles them by saying, I am the bread of life. So whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So siya na yung inaalay niya yung sarili niya. Pero these people are still so astonished of what was in their mind, na parang hindi believable sabi siguro sa kanilang mga hindi pa yan di ba? Hindi yan yung hinahanap namin. So this is a phenomenal statement. So first, by equating himself with bread, Jesus is saying he is essential for life. Okay? So ito yung tanong natin, di ba? What did Jesus mean when He said, I am the bread of life? So, first, by equating Himself with bread, sinasabi ng Panginoon na He is essential for life. Okay? So, pangalawa, the life Jesus is referring to is not physical life. Di ba? Nakagaya ng ina-expect ng iba na tayo lumalapit lang sa Panginoon dahil meron tayong pangangailangan na kailangan niyang tugunin. Pero ang ibinibigay ng Panginoon higit pa sa ating pangangailangan. Okay? Kumbaga, hindi lang pang physical life, kundi eternal life. So Jesus is trying to get the Jews thinking of the physical realm and into the spiritual realm. So ito yun ito yung gustong iparating ng Panginoon na gumawa ako ng tinapay, then nagkagulo sila sa tinapay. Di ba? Napakain sila. Pero kung paanong ginawa ng Panginoon doon sa kanyang kapangyarihan, hindi sila na-focus doon. Hindi man lang muna sila nagulantang o na-amaze. Wow! Hindi Kumbaga, ang ginawa na, andyan na yung tinapay, sugod na kagad. They don't really recognize, kumbaga, yung ginawa. Di ba kung tayo, halimbawa, may mga bagay na ginawa ang Panginoon, mapopost ka muna Masyasyak ka, magugulat ka kasi, parang, wow! Ganun muna na matutuon na ngayon ang pananaw at isipan mo.
doon sa bagay na ginawa, na ini-act niya. Hindi doon sa subject. Hindi eh. Hindi nila na-recognize na ang kasakasama nila ay ang Diyos at ang Messiah na magliligtas sa kanila. So ngayon, ito nga. So, Jesus is thinking of the physical realm into the spiritual realm. So, he is contrasting what he brings as their Messiah with the bread of him miraculously created the day before. So, that was physical bread that perishes. He is spiritual bread that brings eternal life. So, ito yung sinasabi niya, I come, di ba, that you may have this bread. What I offer is the bread of life. Hindi lang tong bagay na gusto nyong kainin, kundi dapat ninyong tanggapin itong buhay na nais ko sa inyo, itong spiritual na pamumuhay na nais kong gawin ninyo. Okay? Yan ang gusto ng Diyos po sa atin, ng Panginoong Jesus. Na tayo, bagamat narito pa sa mundong ito, ay kayang gawin ng Panginoon na busugin at bigyan tayo ng kasiguruhan. Okay? So, ikatlo, and very important, Jesus is making another claim to deity. Di ba? This statement is the first of the I am statements in John's Gospel. So, sinasabi nga po dito, kaya nga po sinabi ng Panginoon na ano ang ibig niyang sabihin that I am the bread of life. So, ibig lang pong sabihin na ang Panginoon mismo ay ang Diyos na kasama na nila. No? Na yung salitang I am in His statements, and the phrase I am is the covenant name of God, Yahweh, revealed to Moses at the burning bush in Exodus 3:14. So the phrase speaks of self-sufficient existence, or what the theologians refer to as aseity, which is an attribute only God possesses. So, yung mga Diyos na yon, alam nila yung libro ni Moses, di ba? Or nung time na Old Testament, before Jesus came, ay yung I am na nakipag-usap sa mga tao, sa kanila, ay siya rin gumagamit ngayon, nakaharap na nila, ay hindi nila na-recognize. Okay? So, kaya nga, ito yung parang ini-emphasize ng Panginoon sa kanila eh. So it also a phrase that Jews who were listening would have automatically understood as a claim to deity. No, hindi nila na-notice. Kaya nga, sa ating mga tao ngayon, at this present time, no, like what I said, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ano mang pagkagutom natin, no, ano mang mga bagay na nilolong natin dito sa mundong ito, it's only temporal. Pero ang ibinibigay ng Panginoon na ayaw bigyang pansin ng napakaraming tao at nagkakagulo sila sa mga bagay ng ino-offer dito, no? Yang mga negosyo na yan and so many things na makikita natin. Diyan ang mga tao nag-e-enjoy, nagpupunta, no? Wala nga eh, iilan lang ang nakikita natin. Naglalaan ng panahon para sa Panginoon, para gamitin ng social media at idalin ang Lord's business, ang kanyang gawain, ang kanyang nais iparating sa mga tao. Iilan lang. Compared to the multitudes of people sharing their business, bringing people to them na ito, ang mangyayari sa iyo, gaganda ang buhay mo, di ba? Enjoy the world, travel dito, travel doon, di ba? Is it the real life? Is it the real bread of your life that will satisfy you? Ang sabi ng Panginoon, I am the bread of life. No? Whoever comes to me will never hunger. Hindi ka na maghahanap pa, for Jesus is enough and sufficient for your life. And whoever drinks of this water will never ever thirst. Kaya nga gutom ang mga tao.
Di ba? Nakikita natin nagkakagulo sila, they cram, they are too busy of so many things that they would attain, they would like to have something, no? Ito kailangan meron din ako. Meron siyang ganyan nandito siya sa ganitong MLM, network business, ganyan. So dapat sali ako para meron din akong ipopost. Is it the real kabusugan? Is it the real life that God wants you to have? No, it's not. Sorry, mga kaibigan, magalit na kayo sa akin. Pero hindi yan ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Believing in Jesus means placing our faith in Him that He is who He say He is, that He will do what He says He will do, and that He is the only one who can. Siya lang ang ating magiging kabusugan, mga kaibigan. No? Nakakalungkot na kung minsan talagang we are blinded by so many things, by what the world offers, na kung saan, sino ba ang merong pag-aari ng sanlibutan. Kung babalikan natin ng Matthew 4, ang sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus mismo, nakikita mo ba yan? Yang mga bagay na yan, ibibigay ko sa iyo yan, sumamba ka lang sa akin. Sino ang may-ari ng sanlibutan, ng mundo? Yung sistema ng mundo. Sinong nagmamay-ari ngayon sa mga taong nasa mundo at nasa sanlibutan? Ay di si Satanas. Diba? Anong sagot ng Panginoon? Wala kang ibang sasambahin kundi ang Panginoong Diyos mo lamang. O sino yun? Sino ngayon ang nagsasalita ng I am dito? Ang Panginoong Jesus. So siya lang ang dapat nating i-enthrone. No? Mag-ingat-ingat din po tayo, mga kaibigan, na baka sa sobrang overwhelm natin sa mga bagay na i-offer sa atin ng mundong ito, hindi na natin namamalayan. Wala na tayo sa tunay na buhay at kabuluhan ng buhay na kung saan nais ng Panginoon na ipamuhay natin. Ikalima, nagkaapat na ba tayo? So, yung fourth nga, yun yung, eto pala, pang-apat pa lang tayo. Okay, fourth, notice the words come and believe. This is an invitation for those listening to place their faith in Jesus as the Messiah and the Son of God. Okay, so, come and believe, dun sa kanyang sinabing statement, di ba? Na kung saan, anong sabi niya doon? I am the bread of life. Whoever comes, okay, to me shall never hunger, and whoever believes, yung come and believes, in me shall never thirst. Okay, so, bago tayo magpanlima, ito muna yung pang-apat. Bakit daw siya the bread of life? So, fourth, notice the words come and believe. Okay? This is an invitation for those listening to place their faith in Jesus as the Messiah and the Son of God. Okay? This invitation to come is found throughout John's Gospel. Coming to Jesus involves making a choice to forsake the world and follow Him. Okay? So, ibig sabihin lang dito na kung saan meron kang choice and options to do. Di ba? Na kung saan, susunod ka ba sa Panginoon para talikuran ng mundo at ang sanlibutan at ang gawain nito at ang mga bagay na ino-offer nito at pagkatapos sumunod sa Kanya. Paano yung pagsunod sa Kanya? Ang sabi ng Panginoon doon sa mayaman, go, sell your possessions and give it to the poor and follow me. And you will have treasures in heaven. Diba? Yun ang sagot sa kanya. Mayaman. O ano pa po ang pagsunod? Ang sabi ng Panginoon, ang sino mong sumunod sa akin, iiwan niya ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga ari-arian,
At buhatin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ay sino ang gusto niyan? Mga kaibigan. Maraming ayaw dahil nga mahirap. Mahirap sumunod sa Panginoon, mga kaibigan. It takes you to suffer. Diba? Kasi lahat ng sumunod sa Panginoong Jesus during His time, diba? Pagkatawag doon sa mga mangingisda, come, follow me. Wala nang atubili. Sina Pedro, sumunod na kagad. Pero may mga iba, no? Come, follow me. Ang sabi, teacher, papalibing ko po muna yung patay namin kasi meron kaming patay. Ang sagot ng Panginoon Jesus, hayaan mo ngang patay, maglibing sa sarili nilang patay. So, ibig lang sabihin nito, kung nais natin talagang bigyan ng panahon ng Panginoong Jesus at susunod sa Kanya, wala tayong mga excuses. No? Wala tayong mga dahilan. Di ba? Lord, kasi meron kaming binabayarang bahay. Kailangan ko muna ng overtime, double job, ganito. Tsaka na ako magba-Bible study, tsaka na ako mag-spend ng time sa'yo. Ang dami nating dahilan. Hindi natin nalalaman. Ang Diyos na tinatalikuran natin at binibigyan natin ng maraming dahilan, ang Diyos na kayang gumawa ng paraan para tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di po ba? Ano ba ang sabi ng Panginoon? Diba? For my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:13. Diba? Hindi, 4:19. Ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So magagawa natin lahat para kay Kristo. Diba? Kung nais ng Panginoon na mag-devote tayo ng time sa Kanya, tutulungan niya tayo na ang kalakasan ay mapag sa atin. O ano pa? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinungaling ba ang Diyos? Pag sumunod tayo sa Kanya at naglaan ng panahon, yung bang sinabi niya, and all these things shall be added unto you, ay hindi niya ibibigay. Ay wala nang kwentang paniwalaan natin ng Diyos kung sinungaling siya. Hindi po ba? So, health, ano pa? Hindi man tayo payayamanin ng Panginoon, but ito ang sabi niya, in my Father's house are many mansions. Okay? If it were not so, I will go and prepare a place for you, and after that, I will come back and take you to be with me. Hindi kasi ito ang nais ng Panginoon nating pagtuunan ng pansin, ang sanlibutan ito. Kaya nga, marami siyang pangako na hindi kagad natin mahahawakan ngayon. Pero pagdating ng panahon, no, at lilisanin na natin ito, doon natin mararamdaman ang lahat. Miski pang imposibleng bagay na gagawin niya ay makikita natin at masasaksihan natin. At you and I, Lord willing, ay kung anong katawan meron ng Panginoon na tinatawag na glorified body, you will enjoy His glory as well. So, yan po mga kaibigan, no? So, merong invitation ng Panginoon na kung saan yung salitang whoever comes to me shall not go hungry, and whoever believes in me shall not go thirsty. So, coming to Jesus involves making a choice to forsake the world and follow Him. Believing in Jesus means placing our faith in Him, that He is who say He is, that He will do what He says He will do, and that He is the only one who can. So yan, mga kaibigan. Kaya sinasabi niyang, I am the bread of life. Panglima, ito. There are the words hunger and thirst. Again, it must be noted that Jesus isn't talking about alleviating physical hunger and thirst. Hindi ito yon, no? Kaya nga ang tao abalang-abala sa mga bagay ng sanlibutan, no? Meron silang kulang. There is something empty in them. Na kung saan
ang gusto lang nilang mabusog ay yung mga nais ng kanilang mata, ng katawan, no, yung pride of life na kailangan malaman ng mundo, ng mga tao na ito ako, na meron ako nito, na meron ako mag-arang sasakyan, na ito yung bahay ko, na ito yung bank account ko. Diba? Yan ang kagutuman. You continue exerting effort dahil nga wala kang kabusugan. Gutom na gutom ang mga tao. But then, ang sabi ng Panginoon, no, napakasimple lang ng salita niya. Di ba? Ito lang ang sinabi niya. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never thirst. Ganun lang kasimple. Eh saan pa tayo? Eh bakit pa tayo nagpapagod sa mundong ito ng mga bagay na kung saan ang dami nating gustong i-acquire, kunin, gustuhin, etc. etc. Ay kung ang isang bagay lang na nais ng Panginoon, follow me. Wala ka ng problema. Hindi ka na magpapagod. Sunod lang sa Kanya. At sampalatayanan siya at gawin yung kalooban niya. And then, nandito ka pa sa lupa, binubusog ka na ng Panginoon. At pagkatapos nito, ay pinaghahanda ka na niya ng napakagandang tahanan doon sa langit. No? Walang maikukumparang kagandahan dito sa mundo ang langit. The streets of golds, the beautiful place of gems and stones, the crystal clear water, no? The city of lights. No, hindi yung Las Vegas or New York or whatever lights na meron diyan na sinasabing, oh, here is the beautiful place in this world, the city of lights. Wala maikukumpara sa ganda ng langit, mga kaibigan. Ang buhay natin hindi pang habang buhay. We are not mortal. No? Anytime pwede tayong kunin ng Panginoon. No, baka kasi yung iba confident dito sa social media. Oh, ganito hindi mo ang tao malay mo umabot ka ng ganitong edad, 65, ganyan. So dapat meron ka ng malaking savings account para enjoy mo na lang yung buhay mo. Travel ka na lang, punta ka na lang doon. 'Di ba? Yan ang prinsipyo ng sanlibutan. Anong sabi ng Panginoon doon sa mayaman? Parehong-pareho yung nais yung mayaman Sabi niya, maliit na itong kamalig ko papagawa pa nga ako ng isa pa para dito ko lalagay yung yung mga iba pang tinatangkilik. At pagkatapos, iinom na lang ako, kakain, and magpapakasaya, magta-travel around the world. And sabi ng Panginoon, you fool. No, your life will be taken tonight. Mamayang gabi, mamamatay ka na. O, anong sinasabi mo? Walang Diyos Walang Panginoon. Ang Panginoon, nakamasid lang lagi sa atin yan Diba? At pagkatapos ng buhay dito, mga kaibigan, tingnan nyo lahat po nakatala ng ginawa natin dito sa sanlibutan. At tayong lahat haharap sa Diyos na kung ano ang buhay na ikinabuhay natin sa lupa. At pagkatapos, bubuksan ng aklat ng buhay. Babasahin kung nandun ang pangalan natin. At kung hindi tayo nakasulat doon, ang sabi ng Revelation 20:15, those named who were not written in the book of life shall cast out into the lake of fire. Hindi natin kinilala ang Panginoong Hesus. Wala tayong panahon sa Kanya. Busy tayo of the world. Busy tayo of acquiring things. And sabi ng Panginoon, ang dami niya ng babala. Life is not consist of what he possess. So what it will profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Diba? Wala Walang taong nais intindihin ang salita ng Panginoon. Busy talaga. Kaya gutom na gutom. Yung ino-offer ng Panginoon, bread of life, no? Na kung saan hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw. But, hindi
So many people are clinging to their fleshly desires. Anyway, choice naman nila yan. Choice natin kung ano yung hahantungan natin. Nakasalalay din sa atin eh. Kung ano yung hahantungan natin pagdating ng araw, pagdating ng panahon. Okay? So, ayaw man ng Panginoon na mabulid tayo, di ba? Kaya sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. No? Pero ayaw ng iba eh. Hindi natin sila mapipilit. Okay? So, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, okay? For they shall be satisfied. When Jesus says, those who come to Him will never hunger, and those who believe in Him will never thirst, He is saying He will satisfy our hunger and thirst to be made righteous in the sight of God. No? Magkakaroon tayo ng better understanding kung ano yung plans and will ng Panginoon, di ba? Na kung saan ito na yung gusto niya sa buhay natin. Di ba? Yung pamumuhay na naaayon sa kanyang kalooban to walk with Him, to walk in the line of Jesus. So ito po yun. Ito po yung 5 bagay na kung saan ay nais iparating ng Panginoon sa atin kung bakit niya sinabing, I am the bread of life. Nung una, okay, balikan natin. By equating Himself with bread, Jesus is saying He is essential for life. Okay? Kailangan natin. Essential. Ibig sabihin, napakahalaga na meron tayong Jesus Christ in our life. Diba? Kasi, siya lang talaga ang magbibigay ng bagay na makakapagpuno ng ating pagkagutom. Second, okay, yung pangalawa, Jesus is referring to about the bread of life. Hindi ito yung physical. He is referring to eternal life. Okay? Yung bread of life na sinasabi niya. It is all about eternal destination of people. Okay? Ikatlo, it is important that Jesus is to be recognized as the God Himself, no? For He said, I am. No? Kaya nga siya, I am the bread of life. Siya yung Diyos noong Old Testament na kinakausap ng mga nauna sa atin. Okay? Yung pang-apat, binibigyang emphasis ng Panginoon dito yung come and believe na kung saan sinasabi niya dito na iniimbita niya tayong lahat, no, na to come to Him. It is involved making a choice for people na kung saan pag sumunod tayo sa Kanya, ay ihiwalayan natin at iwan natin ang sanlibutan at susunod sa Kanya. And like what we said, ang pagsunod sa Kanya, hindi madali. Hindi a bed of process. No? Hindi ka nakahiga sa waterbed. Wala ngang mahigaan yung ulo ng Panginoon tapos ikaw, na sinasabi mong follower ka, may helicopter ka, ang laki ng bahay mo, di ba? Parang hindi yata makatotohanang follower tayo ng Panginoon kung tayo ay nag-enjoy din and we are in the pleasure of the world. Diba? Sabi nga niya, wala kang mahigaan ng ulo ko. Susunod kayo sa akin? Kaya nyo? Kaya nyo maghirap? Diba? Pero sabi niya, kung anong mga paghihirap na mararanasan ninyo, o naranasan ko, mararanasan nyo rin. But then, rejoice. For my glory shall rebuild, you will be enjoy and rejoice also. Kasi meron kayong glory na tatanggapin din.
At ang panglima, yung hunger and thirst na sinasabi ng Panginoon ay hindi ito yung physical. Ang nais ng Panginoon na mabusog tayo at magkaroon ng buhay satisfactorily life ay kung paano tayo pagpapalain ng Panginoon na ang lahat ng pagkagutom ay papawiin niya. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. No? When Jesus says, those who come to Him will never hunger and those who believe in Him will never thirst, He is saying He will satisfy our hunger and thirst to be made righteous in the sight of God. Okay? Tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang paglakad sa buhay na ito ay may pamumuhay natin ng karapat-dapat. Okay? And as we end, if there is anything the history of human religion tells us, it is that people seek to earn their way to heaven. No? Maraming nagtuturo na ganito ang gawin ninyo para kayo ay makapunta ng langit. This is such a basic human desire because God created us with eternity in mind. So the Bible says God has placed the desire for eternity in our hearts. No? Meron talaga tayong, kumbaga, alam ng Panginoon ang nais niya para sa atin eh. No? The Bible also tells us that there is nothing we can do to earn our way to heaven because we all have sinned. Hindi natin kaya. Not by good works of righteousness that we have done kung bakit tayo makakapasok na langit. No, it's not by that way. It's only by the grace of God through faith in Him. And the only thing our sins earned is death. Ito lang daw, no? So wala kasing walang there is no righteous, no, not one. Na sasabing, I'm a good person and I can earn heaven. No? For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. And sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay? So, walang ibang daan. Hindi natin kaya iligtas ang mga sarili natin, hindi natin kayang busugin ang mga sarili natin. Only Jesus can do that for us. There is no one who is righteous in himself. No? Walang kahit isang magsasabi na ako'y mabait, ako'y mabuti, ako'y matuwid. No. No righteous, no not one. Romans 3:10. Therefore, our dilemma is we have a desire we cannot fulfill. Ito ang problema. Kaya ang tao, hanap ng hanap, inggit ng inggit, di ba? Gaya ng gaya dahil wala silang kakontentuhan. Kung ano yung nakikita, gusto, ganun din sila. They don't turn away their desires to the opposite way na papunta sa Panginoon. Hindi na lang lahat puro papunta doon sa gusto ng mundo. Diba? Baguhin natin. Let's do the opposite. Let's do the will of God. Okay? Our dilemma is we have a desire we cannot fulfill no matter what we do. So that's why that is where Jesus comes in. He and He alone can fulfill that desire in our hearts for righteousness through the divine transaction. Diba? Let's do the Lord's business. Ito lang daw yung makakapagbigay sa atin ng true satisfaction and understanding what really life is. Diba? And He alone can fulfill the desire in our hearts for righteousness through the divine transaction. So for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Okay, in 2 Corinthians 5:21. Basahin natin. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So sa Kanya lang ang ating justification sa lahat ng mga kasalanan natin. Diba? Walang ibang pangalan.
Walang ibang tagapagligtas. Walang ibang Diyos. No? Na po pwedeng baguhin ang buhay natin, ang ating isip, ang ating puso, ang ating pananaw sa mga bagay na kung saan ay nagdadala sa atin sa kapahamakan. Sundin lang natin ang pinagagawa at nais ng Panginoon. When Christ died on the cross, He took the sins of mankind upon Himself and made atonement for them. When we place our faith in Him, our sins are imputed to Jesus, and His righteousness is imputed to us. Jesus satisfies our hunger and thirst for righteousness. He is our bread of life. So, yan po mga kaibigan. Kung patuloy po kayong nagugutom, no? At parang hindi ninyo malaman kung anong buhay ang nais nyong tahakin. Kung naghahanap kayo ng mga kasagutan sa maraming bagay at mga katanungang hindi masagot ng nasa paligid ninyo, come to Jesus. Siya lang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kagalakan, ng tunay na buhay na hinahanap natin. Ang sabi ng John, no, sa 1 John, do not love the world and the things of this world. For whoever loves the world, the love of the Father is not in him. So ano po ba ang ina-anticipate nating buhay? Yung bang buhay na parang nasa atin ang lahat at pagkatapos wala tayong kaligtasan. So nasa sa atin po mga kaibigan, as we end this topic, no, napakaganda na kung saan ay the bread of life. If anyone who doesn't know Jesus yet, He is inviting you. He is knocking at the door of your heart. Sinasabi niya, nandito lang ako. Kung papapasukin mo ako, papasok ako sa iyo. No? At magsasalo tayo. So, ang Panginoon po ay nakamasid sa ating lahat. No? Nag-aantay na lang siya ng kanyang panahon na makita na ang lahat ng tao ay kumilala sa kanya bago siya bumalik. We are now in the dispensation time na kung saan yung grace niya ay nandito pa. When times comes na hindi na talaga kinikilala ng tao ng Panginoong Yesus, ay yung wrath darating po sa atin. So, habang may panahon pa po tayo at may lakas, no, at ituon natin ang paningin natin sa Kanya, napakaganda pong pagkakataon ito sa inyo. So sa sino man po na nais tanggapin ng Panginoong Yesus, may mga nababagabag dyan, maraming mga bagay na kung saan ay gumugulo sa isipan dahil walang kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, no, sa Pilipos, ito ang kanyang pahayag, no, through Paul. No? Sa Philippians 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. So nasa kanyang kapayapaan, nakagalakan, no, ang kakontentuhan, fulfilling life, joy, and everything nasa Panginoong Yesus. Kaya nga po, lagi natin sinasabi, Jesus is enough. No? So kaya po mga kaibigan, if you want Jesus to come into your life, manalangin lang po kayo ng panalangin may pagtanggap at paghingi ng tawad. Aminin lang po natin na tayo makasalanan. At pagkatapos, papasukin siya sa ating puso. And as we end this, we will pray that prayer. Okay, Lord in heaven, once again, we thank you as we once again enjoy and heard your word na kung saan, Panginoon, ito po yung tinapay ng kabusugan. Walang iba kundi ikaw.
Sa mga oras pong ito, Panginoon, sa sino man po ang meron pong mga pagkauhaw, pagkagutom, at pagkagulo ng isipan at hindi maintindihan kung anong buhay ang kanyang nais ipamuhay. Panginoon, kumilos ka po. Lapitan mo po sila, hipuin. At sa sino man po na narito ngayon, nais tanggapin ng Panginoong Yesus, ito po ang panalangin. Panginoon, ako po ay makasalanan at inaamin na ako po ay nangangailangan ng tagapagligtas. At ikaw po yun, Panginoon. I believe that you die for my sin on the cross. At hindi ka nanatiling patay, Panginoon. Nabuhay kang muli para ipaunawa sa amin na napagtagumpayan mo ang kamatayan. And you are our only hope, Lord. Pumasok ka po sa aking puso ngayon at mabuhay po ako na ayon sa iyong kalooban. From now onwards, Lord, ikaw na ang maghari. Maraming salamat po for dying for my sins and for my redemption. Pinupuri po kita, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, we thank you for the time had been spent dito po sa aming pong pinag-aralan. May your name continue to be glorified as we live, as we walk, and as we act, and as we talk. Sa lahat po ng pagkakataon, Panginoon. Salamat po, Lord. Bless the people na nanonood, nakinig, and may you continue to be with them. And thank you, Lord. This all we pray in Jesus' name. Amen. So yan po mga kaibigan. Thank you for being with me and for staying. At nawa po na pagpala po kayong muli. So ito po muli yung kakwentuhan, kakusina, ang inyong kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-post dyan. Ayan, sasagutin po ng Panginoon lahat yan. So, God bless po sa ating lahat. Thank you. Bye-bye.